Nagsimula ang palabas sa isang brutal na palaban na babae na nagngangalang Jessica. Isa siya sa pinakamakapangyarihang fighter. Sa pagkakataong ito ay makikipagkompetensya siya sa isang bodyguard na nagngangalang Gao. Nakilala bilang pinakatapat, malakas at pinakabrutal na bodyguard. Makaraan ang ilang sandali, nagsimula na ang laban ay napakatindi. Nagawang matamaan ni Gao si Jessica, dahilan upang bumagsak si Jessica. Kahit nanalo si Gao, ay hindi siya masaya, dahil umalis ang kanyang boss. Ang hindi niya alam ay kinuha ng mga misyonaryo ang kanyang boss. Ngayon si Gao ay nag-iisip ng paraan para mahanap ang kanyang boss. Isang paraan ay ang pagsali sa isang laban sa kalye, kung saan siya makakapagtap sa isang gangster na nagngangalang Basong. Siya ang subordinate ng boss ni Gao na si Mr. Zhu. Hinihinalaan niya na nagtaksil at kumidnap sa sarili niyang amo. Si Gao ay tinulungan ng mga pinagkakatiwalaang tao ni Mr. Zhu na si Bankay. Kinabukasan, bumalik sina Gao at Bankay para hiwalay na imbestigahan si Basong at titingnan ni Bankay ang financial data ng kumpanya para makita kung nilustay ni Basong ang mga pondo. Habang si Gao naman ay nakamasid sa kanyang mga galaw mula sa malayo. Si Gao pagkatapos ay sinundan si Basong at ang kanyang mga tauhan sa kanyang safe house. Napag-alaman nila na ang lugar ay ginagamit sa mga iligal na gawain at paggawa ng droga. Matapos malaman ang lugar, nagpasya si Gao na bumalik sa lugar ni Bankay. Ngunit bigla siyang napalibutan ng mga armadong tropa. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban at tapusin ang kalaban. Sa parehong oras, pumunta si Bankay sa branch office ni Basong para tingnan ang financial records. Gayunpaman isa sa mga empleyado ay lihim na ipinaalam ito kay Basong. Buti na lang at kinuha ni Bankay ang kanyang cellphone. Binigyan niya ang empleyado ng ilang pera para maibigay niya ang financial records ni Basong. Ngunit pagkatapos suriin ang mga record, sina Bankay at Gao ay walang nakitang mga irregularidad na nangangahulugang ito na kailangan nilang maghukay ng mas malalim pang katibayan. Para gawin ito, si Gao ay maghahanap ng ilang tao na tutulong sa kanila. Sa gabi pinuntahan ni Gao ang isang lalaking nagngangalang Zhang Qi. Siya ay isang ekspertong mandirigma na kayang makipagduel kahit kanino. Sinasabing natalo niya mag-isa ang 12-dosenang gangster. Bukod pa rito ay nagtatrabaho rin siya bilang bodyguard sa parehong organisasyon ni Gao. Pagkatapos ay inimbitahan niya si Zhang Qi na sumama sa kanya para hanapin si Mr. Zhu, agad naman pumayag si Zhang Qi. Pagtapos ay nag-recruit si Gao ng explosive expert siya si Zayao. Bukod sa magaling siya gumawa ng explosive, isa din siya sa mga 30 pinakamahusay na bodyguards. Kaya hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang panghuli ay isang malupit na sniper na si Shito. Siya ay magaling na shooting at nanalo pa siya sa national shooting competition. Ngunit hindi pa siya sumabak sa larangan ng digmaan at hindi pa niya makontrol ang kanyang emosyon. Dahil dito ay madalas siyang nakikipaglaban sa lansangan. Sila ay nagtipon-tipon sa isang villa. Ang grupong binuo ni Gao para pag-usapan ang isang plano para makalusot sa lugar ni Basong. Ngunit biglang may isang misteryosong babae ang umatake sa kanila nang hindi inaasahan. Ang babae ang nakababatang kapatid ni Gao na nagngangalang Candy. Bagamat napakabata pa niya ang kanyang kung fu skills ay malupit. Sinadya ni Candy na atakihin sila para subukan ang kakayahan ni Gao, ngunit tila malakas pa rin si Gao gaya ng dati. Sinabi ni Candy na pinayagan siya ng pinuno ng bodyguard organization para tulungan si Gao sa misyon na ito. Nakilala niya ang iba pang membro ng team, lahat sila ay nagtungo kay Bankay para kunin ang mga armas at kagamitan na kailangan nila. Matapos ang paghahanda, pumunta sila sa kinaroroonan ni Basong. Sa lugar na ito ay gumagawa ang mga tauhan ni Basong ng isang bagong uri ng gamot. Samantala si Basong ay nasa tabi ng pool na nagsasaya kasama ang mga babae. Maya-maya lang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan na may dalang malita na naglalaman ng mga gamot na malapit ng ibenta. Para masuri ang droga, sinabihan ni Basong ang isang babae na subukan ito at sa loob ng ilang segundo ay nahimatay ang babae na kumitil sa buhay nito. Nang makita ito ni Gao, sinabihan niya si Shito na barilin si Basong. Ngunit hamarang ang tauhan ni Basong at tumama sa kanya. Ang mga pangyayari ay naging magulo at kailangan nilang harapin ang mga tao ni Basong. Kahit nakakaunti lang ang membro ng team ni Gao, nagawa nilang matalo ang maraming kalaban sa maikling oras. Kasabay nito ay may mga misteryosong mersenaryo na biglang sumalakay sa mga tauhan ni Basong sa likod ng gate. Lumabas na sila ang mga mersenaryong kumidnap kay Mr. Zhu. Si Gao at ang kanyang team ay na-corner si Basong, tinanong niya agad kung saan itinago ni Basong si Mr. Zhu. Gayunpaman si Basong ay walang ideya. Sinabi ni Basong na hindi niya alam kung nasaan ang kanilang amo. Nang biglang isang misteryosong drone ang biglang pinaputukan si Basong at ang kanyang tauhan. Sa katunayan ay wala pang tiyak na sagot si Gao tungkol sa pagkawala ni Mr. Zhu. At tila ang pag-ataking ito ay mula sa mga misteryosong mersenaryo at ang mas malala pa nagtanim din sila ng bomba sa lugar ni Basong.
Buti na lang nakaligtas si Gao at ang team niya sa pagsabog. Kinabukasan ay pumunta sila sa isang street fighting arena. Sabi-sabi na ang may-ari ng lugar ay maraming impormasyon tungkol sa kriminal na mundo. Pero pagdating nila doon ay nakaharap sila ni Jessica. Habang nag-aaway sila biglang dumating ang may-ari ng arena at pinatigil ang laban. Pinuntahan ni Gao at Candy si Basong para i-report ang pangyayari sa lugar ni Basong. Nang marinig ang paliwanag nila Bankay, laking gulat niya. Kung hindi kinidnap ni Basong si Mr. Zhu, may mga tagalabas na gustong sirain ang kanyang negosyo. Ang kumpanya ng parmasyutiko ni Mr. Zhu ay naglabas pa lamang ng bagong uri ng gamot. Si Bankay ay hiniling kay Gao na hanapin ang kanyang amo, bago ang kumpanya ay kunin ng mga tagalabas. Samantala si Zhang Qi ay humingi ng impormasyon tungkol sa pagkidnap kay Mr. Zhu, ngunit tinanggihan sila ng may-ari ng arena na si Jian. Sinabi niya na ang boxing arena ay para lamang sa pakikipaglaban. Ngunit pagkatapos dumating si Bankay ay agad na isinaalang-alang ni Jian ang kanilang hiling. Si Bankay ay isang VIP member sa arena, ang impormasyon na ibibigay niya ay hindi libre. Kailangan nilang bayaran ito ng isang laban kung saan si Gao at ang kanyang koponan ay kailangang makipaglaban sa mga tauhan ni Jian. Ang laban ay magiging 5-on-5, sa labanang ito ang koponan ni Jian ay pangungunahan ni Jessica. Si Gao ay hindi natakot dahil natalo na niya ito noon. Nagsimula ang labanan at ang laban ay mabangis at brutal noong una. Ngunit sa paglipas ng oras si Jessica at ang kanyang koponan naging overwhelmed. Sa huli ang team ni Gao ang nanalo sa laban. Sa katunayan si Gao at Candy ay tinalo si Jessica sa pamamagitan ng isang suntok. Pagkatapos ng laban nangako si Jian na ibibigay ang impormasyon na hinihingi ni Gao at ng kanyang koponan. Ang babae pagkatapos ay binisita ang kanyang big boss na si Baldy. Siya ay ang pinakamakapangyarihang mafia sa lugar. Si Jian pagkatapos ay ipinakita ni Jian ang laban ni Gao at ng kanyang koponan. Dito ay nakita ni Jian ang malaking potensyal at nagnanais na i-recruit sila bilang mga bodyguard para sa kanyang big boss. Sa kabilang banda, sinabi ni Bankay na malapit na niyang ipahayag ang paglulunsad ng isang bagong gamot upang pukawin ang mga kidnapper ng kanilang amo. Ginawa nila ang lahat ng ito dahil hindi nagbigay si Jian ng anumang impormasyon tungkol kay Mr. Zhu. Kasabay nito ay kinontak ni Jian si Baldy upang mag-imbestiga sa background ni Gao at ng kanyang team. Sa gabi nakipagkita si Jian sa mercenary commander na kumuha kay Mr. Zhu. Ang commander na ito ay si Kangka. Sinasabing ang mga mercenaryong ito ay mga highly trained na tao. Lalo na sa mga investigasyon at brutal na pag-atake. Kaya tiyak na mahihirapan ang team ni Gao na matalo sila. Hindi alam ni Jian na sila ang kumuha kay Mr. Zhu, sa halip ay gusto niyang kunin sila para imbestigahan si Gao at ang kanyang team. Ngunit ayaw ni Kangka na gawin iyon dahil gusto niyang magpahinga sa kanyang kampo. Kinabukasan ay nagpa siya sina Gao at Candy na bumalik sa lugar ni Basong. Matapos makinig sa usapan ni Jian at Kangka. Pero pagdating doon ay nakasalubong nila si Bankay. Sinabi niya sa kanila na ang lugar ni Basong ay kinumpista na ng gobyerno. Kaya hindi na sila makakapasok pa. Bukod pa sa walang pahiwatig din sa lugar. Pagkatapos ay inimbitahan ni Bankay ang dalawa na dumalo sa inauguration ng bagong gamot na ipapalabas ng Live sa TV station. Bukod pa sa paglansad ng bago niyang produkto, si Bankay ay sinusubukan ding pagtakpan ang pagkidnap kay Mr. Zhu para hindi mag-viral at lumala pa ang sitwasyon. Si Gao at ang kanyang team ay sa wakas nagpas siyang kumuha ng mga impormasyon. Si Gao at Candy ay pupunta sa bahay ni Jian, habang si Zhang Qi at ang iba ay magbabantay sa labas. Pero ang hindi nila alam ay si Kangka at ang kanyang mga tauhan ay nakabantay din para tapusin sila. Pagdating sa bahay ni Jian si Gao at si Candy ay nakaramdam ng kakaiba. Dahil sa sobrang dali nilang nakapasok sa bahay ni Jian, naghanda pala si Jian ng bitag para sa kanila, hanggang sa nawalan ng malay si Gao at Candy. Sa kabilang banda ay walang humpay ang pag-atake ng mga tropa ni Kangka na naging resulta ng pag-atras ni Zhang Qi at ng kanyang team. Ilang sandali pa ay nagising si Gao na nakatali. Akala ni Jian ay madaling mapasunod si Gao, bagamat ang kanyang mukha ay mukhang maamo, ngunit ang sa loob ay malupit. Madali siyang nakawala at nilabanan ang 12-12 ng mga tauhan ni Jian. Matapos silang talunin ay bumaliktad ang sitwasyon kung saan si Jian na ngayon ang bihag. Nang walang masyadong sinasabi si Gao ay agad na nagtanong tungkol kay Mr. Zhu. Kinumpirma ni Jian na ligtas pa rin si Mr. Zhu, kaya lang hindi sinabi sa kanya ang mga detalye tungkol sa kanyang lokasyon. Si Gao at Candy, pagkatapos ay kinontak si Zhang Qi, sinabi niya kay Gao na ang iba ay ligtas. Pero kinailangan nilang magtipon agad sa kagubatan. Dahil nakabantay ang mga tauhan ni Kangka. Pagkatapos ay nagtipon sila para pag-usapan ang susunod na plano. Pero maya-maya lang ay may balitang pinatay ni Gao at ng kanyang team si Jian at ang mga tauhan nito. Pero hindi man lang sinaktan ni Gao at Candy si Jian at ngayon ay opisyal na silang pinaghahanap ng mga pulis. Saka sila nagsumbong kay Bankay at sinabing ayos lang sila.
Pagkatapos si Gao ay biglang kinontak ng kinatawan ng boss ni Jian na sinabihan silang pumunta sa kanyang lugar. Nagpa siya silang pumunta sa nasabing lugar. Sinabi sa kanila ni Baldy na ang mga tauhan ni Kangka ang tumapos kay Jian. Sinabi rin niya na ang tropa ni Kangka ay mayroon pa ring big boss na hindi pa rin nila nakikita hanggang ngayon. Ang big boss na ito ay napaka-brutal na may maraming mersenaryo sa buong kontinente ng Asia. Pagkatapos ay nag-alok si Baldy na makipagtulungan kay Gao at sa kanyang koponan upang maalis ang mga tropa ni Kangka at Big Boss. Bilang kapalit ay sasabihin niya ang lokasyon ni Mr. Zhu, ngunit kung tumanggi si Gao ay hindi magdadalawang isip si Baldy na tapusin siya. Nang marinig ito, kaagad si Gao ay pumayag sa imbitasyon ni Baldy, tapos naghanda sila ng armas at helicopter din para kay Gao at sa team niya para gamitin. Saka sinabi ni Baldy ang kinaroroonan ni Mr. Zhu ay nasa gitna ng gubat, sa may bakanteng building na ginamit ni Kangka at ng kanyang tauhan. Si Gao at ang kanyang koponan ay pumunta sa aksyon. Si Shito ang nagmamasid mula sa itaas, nakita niya si Mr. Zhu na pinipilit na pirmahan ang mga dokumento ng kumpanya. Kung inaprubahan niya ang mga dokumento, pagkatapos ay ang bagong produced na mga gamot ay mapupunta sa big boss ni Kangka. Si Shito ay gumawa ng isang signal para sa kanilang pag-atake at naghulog ng granada. Si Gao at ang kanyang team ay umatake mula sa helicopter. Ngunit tinamaan ng rocket fire ang helicopter, kaya wala silang pagpipilian kundi ang tumalon. Pagkatapos ay naghiwalay sila sa bawat sulok ng gusali at lumaban sa kanilang sariling paraan. Si Kangka ay galit na galit dahil sa pag-atake sa kanyang lugar. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang mga tropa para tapusin si Gao at ang kanyang team. Sa kasamaang palad ay nabaril sa binti si Shito, habang si Zayao ay nagawang tapusin ang mga tauhan ni Kangka sa control room. Pagkatapos ay ipinaalam ni Zayao ang lokasyon kung saan si Mr. Zhu. Dahil sa impormasyon mula kay Zayao, si Candy ay sa wakas natagpuan si Mr. Zhu. Si Zayao ay tinulungan si Zhang Qi laban sa mga tauhan ni Kangka. Samantala naisip ni Kangka na ang control room ay hawak na ni Gao at ng kanyang team. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na i-secure ang control room. Gayunpaman pinasabog ni Zayao ang control room. Pumasok sina Gao at Candy kung saan si Mr. Zhu, at walang pag-aalinlangan ay agad nilang tinapos ang lahat ng mga kalaban. Si Gao ay nagawang iligtas si Mr. Zhu at inutusan ang kanyang team na lumabas. Gayunpaman si Zhang Qi lang ang dumating habang si Shito at Zayao ay abala sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Kangka. Nang gustong lumabas ni Gao ay bigla silang pinalibutan ng mga tauhan ni Kangka. Agad ding inalis ng mga tauhan nito ang kanilang mga sandata. Hindi nagtagal ay lumitaw ang kanilang big boss mula sa likuran at sa hindi inaasahang pagkakataon, lumalabas na ang big boss ay si Bankay, na siyang mastermind ng pagkidnap kay Mr. Zhu. Dahil gusto niyang agawin ang kanyang kumpanya at ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak na pinatay ni Mr. Zhu. Ngunit sinabi ng matanda na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng anak ni Bankay. Nang naging tense ang sitwasyon ay biglang sumulpot si Shito at agad na nagpaputok ng kanyang rifle para magulantang ang mga tauhan ni Bankay, para makatakas si Gao at ang kanyang team, habang si Zayao nakikipaglaban pa rin sa mga tauhan ni Kangka. Ngunit dahil halos wala na siyang bala, ay nagkunwari si Zayao na patay. Lumapit ang tauhan ni Kangka para patayin si Zayao. Ngunit bumangon si Zayao upang lumaban. Pero hindi tumigil ang laban, nagbanggaan sila ng kanilang ulo, at sa huli ay nanalo si Zayao. Sa kabilang banda si Gao at ang kanyang koponan ay nakikipagpunyagi sa mga tauhan ni Kangka. Samantala si Candy ay dinala si Mr. Zhu sa ligtas na lugar. Gayunpaman si Bankay ay nahanap sila. Dahil sila ay na-corner, walang pagpipilian si Candy kundi itaas ang kanyang kamay. Nang may pagkakataon ay nilabanan ni Candy si Bankay. Ngunit mukhang mas malakas si Bankay sa kanya. Nagawa niyang sakta ng maraming bases si Candy. Biglang sumulpot si Gao na may nakakamatay na sipa na agad na nagpatambo kay Bankay. Pagkatapos ay binuhay niya ang walang malay na si Candy at sinabihan siyang kunin si Mr. Zhu. Pagkatapos ay nilabanan ni Gao si Bankay. Lumabas na ang kanilang mga kasanayan sa Kung Fu ay pare-parehong malakas. Kaya ang labanan ay maganda. Gayunpaman si Bankay ay nagnanais na tumakas sa isa pang silid kung saan natalo ng tauhan ni Kangka ang mga kasamahan ni Gao. Isinakripisyo ni Zayao ang kanyang sarili upang itumba si Bankay sa ground floor. Sa kabilang banda sinubukan ni Kangka na tumakas mula doon. Ngunit pinigilan siya ni Gao at hinabol kung saan man siya pumunta. Samantala si Zhang Qi at Shito ay nais na makaalis sa gusali. Ngunit bigla silang inatake ng mga nakaligtas na kalaban. Dahil si Shito ay malubhang nasugatan, si Zhang Qi ay humarap sa kalaban ng mag-isa, sa kasamaang palad ay namatay si Zhang Qi matapos magpaputok ng granada ang kalaban. Si Shito ay agad siyang bumangon muli para tumulong kay Gao. Salamat sa tulong niya hindi na makalabas si Kangka ng gusali, kaya hindi na siya makatakbo kung saan-saan.
Pero sa labas ay nagawa pa niyang maghagis ng granada sa sasakyan ni Shuto at namatay ito sa pagsabog. Nang makitang patay na naman ang kanyang team member, agad na nagalit si Gao at binugbog ng brutal si Kangka. Maya-maya ay pinalo ni Gao si Kangka ng isang suntok na nabalian ng kanyang buto, hanggang sa mamatay ito sa isang malagim na kamatayan. Pagkatapos ay naalala ni Gao ang kanyang namatay na miyembro ng team. Agad siyang umalis doon para hanapin si Candy at Mr. Zhu. Gayunpaman ay bigla siyang tinambangan ni Bankai mula sa likod. May balak si Bankai na patayin si Gao gamit ang kanyang granada. Ngunit sa napakabilis na paggalaw ay nagawa ni Gao na matalo si Bankai. Si Candy at si Mr. Zhu ay hinarap ng mga tauhan ni Kangka. Nagawa rin nilang patayin si Mr. Zhu. Si Candy na hindi ito tinanggap ay agad na nataranta at pinagbabaril ang lahat ng natitirang kalaban. Nagkita muli si Nagai at Candy sa harap ng building. Dito si Candy ay labis na nagsisi dahil hindi niya nailigtas si Mr. Zhu. Kahit na ito ang pangunahing gawain ng mga bodyguard. Nagpasya si Gao na magretiro, nanirahan si Gao sa kanayunan at naging sugarol. Ngunit sa tuwing natatalo siya ay binubugbog niya ang kanyang kalaban. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.